Movie Recap Tagalog here. Sa isa sa pinakamaluluhong lugar sa lungsod, masayang umiinom ang presidente ng isang malaking kumpanya kasama ang kanyang mga kaibigan. Abala siya sa kasiyahan kaya hindi niya alam na sa labas ay may nakapaskil ng wanted notice laban sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, kahit pa magkaroon ng pakpak si President Kim, mahihirapan pa rin siyang makatakas. Hindi nagtagal, nahuli siya ng pulisya sa akto. Pero sa mismong sandaling iyon, dumating ang kanyang tagapagligtas. Isa lamang siyang ordinaryong piskal, ngunit wala siyang kinatatakutan, si Jin Jung. Pumasok si Jin Jung sa bar at ipinakita ang kanyang badge. Ayon sa legal na proseso, may karapatan ng piskal na kunin ang suspek mula sa kustudiya ng pulis. Kahit ayaw ng mga pulis, wala silang nagawa kundi pakawalan ito. Nagpaalam si Jin Jung sa mga pulis na may mayabang ng ngiti. Paglabas nila sa likod na pinto kasama si President Kim, agad niyang ipinaliwanag ang sitwasyon sa pinakasimpleng paraan. Nang makasakay na sila sa kotse, formal na nagpakilala si Jin Jung. Diretso rin niyang sinabi na tinulungan niya si Chairman Kim dahil gusto niyang kumapit dito. Dahil mababa ang sahod ng isang piskal, kailangan niyang humanap ng pagkakataon para mabago ang kanyang buhay. Nang malaman ni Chairman Kim na pera ang pakay ng kausap, mas naging kalmado siya. Para kay Chairman Kim, ang mga lingkod bayan ay mga taong nagpapalit lamang ng kapangyarihan kapalit ng pera. Sa isang ligtas na kanto, ibinaba ni Jin Jung si Chairman Kim. Bago ito umalis, maingat niyang pinaalalahanan si Chairman Kim na asikasuhin agad ang mga ilegal na libro. Kung iimbestigahan iyon ng pulisya, lalala ang sitwasyon. Naisip ni Chairman Kim na may punto iyon, kaya kinagabihan ay nagtungo siya sa isang abandonadong parking lot. Pagkabunot pa lang niya ng libro, bigla siyang tinamaan ng ilaw ng headlights. Hindi pala umalis si Jin Jung, sinundan niya si Chairman Kim hanggang sa lugar na yon. Ang tunay na pakay ni Jin Jung ay mahuli si Chairman Kim na aktong may ebidensya. Doon lang napagtanto ni Chairman Kim na mula pa sa simula ay planado na ito ni Jin Jung. Ngunit ang ganitong kahalagang bagay tulad ng pagkuha ng ledger ay nangangailangan din ng paghahanda. Sa isang utos ni Chairman Kim, agad lumitaw ang isang grupo ng mga tauhan. Hindi natinag si Jin Jung at sumigaw para tawagin ang kanyang mga kasamahan, ngunit kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Agad niyang tinawagan ang grupong pulis kanina at tinanong kung bakit hindi sila dumarating. Ipinasa ang telepono sa kanyang nakatataas. Lumabas na para makakuha ng ebidensya laban kay Chairman Kim. Kumuha si Jin Jung ng mga acting students para gumanap bilang pulis. Pagkatapos, nagpadala rin siya ng litrato sa kanyang senior. Sa litrato, hawak ni Chairman Kim ang ledger. Kung walang darating na tulong, mapipilitan si Jin Jung na kumilos mag-isa. Matapos ang matinding laban, nagawa niyang pabagsakin ang lahat ng mga tauhan. Mula pagkabata, may matinding pakiramdam na ng katarungan si Jin Jung. Pangarap niyang maging isang matuwid na mandirigma. At para maging mandirigma, kailangan ang pagsasanay sa espada. Ngunit sa isang laban sa espada, kahit na natalo ni Jin Jung ang kanyang kalaban, nagkatinginan lamang ang mga hurado. Mabagal silang magdesisyon at hindi agad tinukoy kung sino ang nanalo. Nilapitan ni Jin Jung ang mesa ng hurado at nakita niyang nagsusulat sila ng puntos sa pangalan ng kanyang kalaban. Doon niya nalaman na anak pala ng chairman ang kanyang katunggali. Sa galit, nilukot ni Jin Jung ang papel at umalis. Kalaunan, nagkataon na nakita ni Jin Jung ang seremonya ng panunumpa ng mga piskal. Doon agad nabuo ang bagong layunin sa kanyang isipan, maging isang piskal na tututok sa pagpaparusa sa masasama. At ganoon nga ang nangyari. Naging piskal si Jin Jung. Sa araw ng kanyang panunumpa, nagdala pa siya ng kahoy na espada sa bulwagan para sa group photo, bagay na nag-iwan ng malalim na impresyon sa lahat. Dahil sa kaso ng sariling pag-iimbestiga kay Chairman Kim, napilitan si Jin Jung na magsulat ng self-criticism. Pagbalik niya sa opisina, binuksan niya ang isang lumang file at inayos ang petsa ng paghahanda. Sa sandaling iyon, may ipinadalang bagong case file ang opisina, ngunit wala siyang gaanong interes. Isang taon na siyang piskal, ngunit puro mga kasong may kinalaman lamang sa pampublikong asal ang hinahawakan niya. Biglang kumislap ang kanyang mga mata nang matuklasan niya na sa serye ng maliliit na kaso, may isang kaso ng pagpatay. Agad na binuksan ni Jin Jung ang case file at sinimulang basahin ito. Brutal na pinatay ang biktima at ang salarin ay nanatili pa magdamag sa mismong crime scene. Kinabukasan, nang madiskubre siya ng pulisya, agad siyang umamin sa krimen. Dahil dito, agad na nagtungo si Jin Jung sa detention center. Sa ilalim ng kanyang pagtatanong, kalmadong ikinuwento ng salarin ang buong pangyayari. Si Yo Jun ay isang delivery rider. Noong araw na iyon, habang nagde-deliver si Yo Jun kay Yeyang, pagbukas ng pinto ay aksidenteng natamaan ni Yeyang ang ulo niya. Humingi ito ng paumanhin, pero halatang pabasta lamang, at saka pa siya marahang minura. Ang sunod-sunod na bastos na asal na iyon ang nauwi sa kanyang kamatayan. Tinanong ni Jin Jung kung bakit hindi agad sumuko si Yo Jun. Tamad nitong sagot na inaantok siya, kaya natulog
natutulog muna siya. Sa usapan pa lang, napagtanto ni Jinjong na ang kilos ni Yeojun ay parang isang walang awang mamamatay tao. May antisocial na pag-iisip si Yeojun, ngunit may pakiramdam si Jinjong na may mali sa lahat ng ito. Kinagabihan, may meeting sa prosecutor's office. Sinabihan siya ni Senior Ahra na siguradong dumalo, pero wala siyang gana. Nang malapit na ang oras, nag-text si Jinjong kay Ahra at sinabing nakalimutan niya ang susi ng gas valve sa bahay kaya hindi siya makakadalo sa hapunan. Pero paglabas niya ng pinto, hinarang siya ni Ahra. Wala nang palusot si Jinjong at tuluyan siyang dinala sa bar. Sa araw na yon, naroon din ang kanilang nakatataas, si Deputy Chief Prosecutor Jang Won. Pagdating pa lang nito, ramdam na agad ang kanyang otoridad. Nakaayos sa pila ang dalawang grupo ng mga piskal upang salubungin siya. Magalang nilang pinanood ang pagpasok ni Jang Won sa private room. Nang makaupo na ang lahat, itinaas ni Ahra ang kanyang baso para mag-toast. Ngunit bago pa matapos, narinig ni Jang Won ang malakas na tunog ng pagkain ni Jinjong. Ayaw ni Jinjong sa ganitong uri ng burokrasya at wala rin siyang pakialam sa promosyon. Kaya ipinagpatuloy niya ang pagkain hanggang sa senyasan siya ni Ahra na umalis na. Pagkaalis ni Jinjong, pinagsabihan ni Jang Won si Department Head Taiho at ipinahiwatig na kailangan nitong disiplinahin si Jinjong. Sa banyo, napansin ni Jinjong na iba ang posisyon ng crown ng relo ng lalaking katabi niya kumpara sa kanya. Nang magtanong siya, nalaman niyang espesyal itong disenyo para sa mga kaliwete. Naalala ni Jinjong na ganoon din ang relo ni Yeojun, ibig sabihin kaliwete ito. Ngunit lahat ng fingerprints sa crime scene ay nagpapakitang ginamit ang kanang kamay sa pagpatay. Malinaw na may hindi tugma. Dahil dito, agad siyang pumunta sa istasyon ng pulis. Hiningi niya ang interrogation video, ngunit hindi ito maibigay ng mga pulis. Napansin ni Jinjong ang kontrata ng pagbili ng sasakyan sa mesa, pati ang mamahaling relo sa kamay ni Shoknam. Tinanong niya ito kung magkano ang tinanggap nito para burahin ang video. Sa galit, hinawakan ni Shoknam ang kwelyo ni Jinjong. Sinamantala ni Jinjong ang kaguluhan para mabilis na makuha ang cellphone nito. Ipinasa niya ito sa kanyang pinagkakatiwalaang detective na si Chunki. Inutusan niya si Chunki na i-crack agad ang password ng phone. Pagkatapos, bumalik siya sa prosecutor's office. Nang makita ni Ahra na patuloy pa rin niyang iniimbestigahan ang kaso, agad niya itong pinigilan. Hindi mahalaga kay Ahra kung ano ang natuklasan ni Jinjong. Ang gusto lang niya ay huwag itong magdulot ng problema. Nagpatuloy ang pagtatalo nila hanggang sa dumating si Taiho. Alam nito na may pagdududa pa rin si Jinjong sa kaso, kaya hinikayat niya itong ipagpatuloy ang investigasyon. Ayon kay Taiho, tungkulin ng isang piskal na alamin ang katotohanan. Hindi nagtagal, nagkaroon ng resulta ang pagsusuri sa cellphone ni Shoknam. Natuklasan ni Jinjong na matapos tanggapin ang kaso, nakipag-ugnayan si Shoknam sa isang anonymous na numero. At kinabukasan, may malaking halaga ng pera na lumitaw sa bahay nito. Sandaling nag-isip si Jinjong. Sa halip na sundin ang tamang proseso at ipatawag si Shoknam, nagpasya siyang gumawa ng mas radikal na hakbang. Nakipagsanib puwersa siya kay Chunki upang kidnapin si Shoknam. Dahil sigurado si Jinjong na tumanggap ito ng suhol kapalit ng pagbura ng interrogation video. Malinaw na may malakas na backer si Shoknam sa itaas. Sa parehong oras, kinausap din ni Jang Won si Taiho at hiniling na tapusin na agad ang kaso. Ngunit tumanggi si Taiho. Kung hindi makapagbibigay ng makatwirang dahilan si Jang Won, hahayaan pa rin ni Taiho si Jinjong na ipagpatuloy ang investigasyon. Samantala, pinilit ni Jinjong si Shoknam sa pamamagitan ng marahas na paraan. Sa huli, umamin din si Shoknam na mali na ang kaso mula pa sa simula. Hindi si Yeojun ang tunay na salarin. Alam iyon ng pulisya, pero pinili pa rin nilang si Yeojun ang managot. Matapos makuha ni Jinjong ang pahayag ni Shoknam, muli niyang kinausap si Yeojun. Ipinakita niya rito ang salaysay ni Shoknam at tinanong kung sino ang tunay na may sala na kayang mag-utos kay Yeojun na akuin ang krimen. Sandaling nagulat si Yeojun, ngunit agad din siyang kumalma. Inulit niya na siya ang may kasalanan. Mukhang determinado si Yeojun na dalhin ang lihim na ito hanggang sa kulungan. Dahil matagal na hindi isinampa ni Jinjong ang kaso, napilitan siyang harapin ang pressure mula sa kanyang mga nakatataas. At pati media ay nagsimulang pag-usapan ang issue. Wala nang magawa si Taiho kundi ilipat ang kaso sa ibang piskal. Nawalan si Jinjong ng karapatang mag-imbestiga. Ngunit umaasa pa rin siya na magiging patas at tapat ang hahawak ng kaso. Pagkatapos, ibinigay ni Jinjong ang pag-amin ni Shoknam kay Prosecutor Do-won ang siyang tatanggap ng kaso. Napagtanto rin ni Jinjong na hindi simple ang lahat. Ang taong kayang gumastos ng 10 milyong won para suhulan ng pulis ay siguradong makapangyarihan. Alam din ito ni Do-won. Ngunit bago pa niya hawakan ang kaso, malinaw nang sinabi ni Jang Won na kung susundin niya ang mga utos at maayos na hahawakan ng kaso, may naghihintay na promosyon para sa kanya. Kaya naman, matapos umalis si Jinjong, personal na pinunit ni Do-won ang salaysay ni Shoknam. Agad din niyang isinampa ang kaso laban sa suspek at isinara ito. Nang malaman ito ni Jinjong, galit na galit siyang pumunta sa prosecutor's office. Ngunit doon niya nalaman na siya ay suspendido na. Nilundag niya ang gate, sumugod sa loob, at pinabagsak si Do-won sa pamamagitan ng suntok. Sa sandaling iyon, dumating din si Jang Won at galit na sinampal si Jinjong. Pagkatapos, iniutos ni Jang Won na ilipat si Jinjong sa Civil Service Office. Matapos dumaan sa tambak ng basura, natagpuan ni Jinjong ang masikip na opisina. Sa loob ng magulong silid, naroon ang isang kalbong lalaking kakagising lang, si Section Chief Park, ang nag-iisang empleyado roon. Pero kahit itinapon si Jinjong sa ganitong sitwasyon, nanatili pa rin ang kanyang diwa bilang isang tunay na mandirigma. Kahit ang pinakaboring na trabaho, ginagawa
ginagawa niya ng may sigla. Sa pagsisikap hulihin ang isang ilegal na taxi, hinabol nila ni Chunki ang driver hanggang sa rooftop. Nahulog ang driver at nabalian ng paa. Dahil sa sunod-sunod nilang gulo, napahanga pa nila si Section Chief Park. Karaniwan, ang mga napapatapon sa departamentong ito ay nagiging tiwali. Pero si Jinjong, mas lalo pang naging matapang. Nakita ni Section Chief Park ang tunay na ugali ni Jinjong. Masyado itong mapanghimagsik at hindi bagay sa mundong puno ng politika at kapangyarihan. Hindi rin siya angkop sa trabaho sa Civil Service Office. Para kay Chief Park, ang pinakamabuting gawin ni Jinjong ay magbitiw na lamang. Binigyan niya ito ng ultimatum, alinman sa humingi ng tawad sa driver na nabalian ng paa o magsumite ng resignation. Walang ibang pagpipilian, dinala ni Jinjong si Chunki sa ospital. Kailangan nilang harapin ang realidad. Pagdating sa silid, nakita ni Jinjong ang driver na kumakain ng fried chicken. Alam nitong naroon si Jinjong para humingi ng tawad, kaya nagpakita ito ng kayabangan. Habang mag-apologize na sana si Jinjong, pinakuha muna ng driver ang kanyang cellphone. Napasilip si Jinjong at nagulat nang makita ang pangalang Yeyang sa screen. Agad niyang inagaw ang cellphone at sinimulang tingnan ang contact list. Nandoon nga ang pangalan ni Yeyang. Agad niyang inutusan si Chunki na bantayan ang driver. Sa puntong iyon, hindi na kayang humingi ng tawad ni Jinjong. Hindi lang iyon, lalo pa niya itong pinahirapan hanggang sa tuluyang magsalita. Sa huli, nakakuha si Jinjong ng mas maraming impormasyon tungkol kay Yeyang. Nalaman niya na si Yeyang ay nagtatrabaho sa entertainment industry. Sa buong taon, may mga taong sumusuporta sa kanya. Ang nagpakilala sa kanya sa mga kliyente ay si Jinjong. Siya ang may-ari ng isang bar na sangkot sa prostitusyon. Nagkataon namang iniimbestigahan din ni Taiho si Jinjong. Ayon sa impormasyong natanggap niya, may malapit na ugnayan sina Jinjong at Jangwon. Kaya ipinasa ni Taiho ang kasong ito kay Ahra upang masusing imbestigahan. Nang gabing iyon, dinala ni Ahra ang mga piskal sa bar ni Jinjong. Ang supervisor na nasa di kalayuan ay agad na nagulat kay Do-wan, ngunit huli na ang lahat para kay Ahra. Kagagaling lang sa isang gulo ang opisina ni Jinjong. Punong-puno ng usok ang lugar. Ang dalawang nag-away ay sina Yoonji at Namdo, kapwa kaibigan ni Jinjong. Si Yoonji ay eksperto sa martial arts, at si Namdo naman ay mahusay sa computer software. Inatasan sila ni Jinjong na magsiyasat. Pumasok sila sa opisina at kinopya ang lahat ng laman ng computer ni Jinjong. Pagkatapos, hinanap ni Jinjong ang mga file na may kinalaman kay Yeyang. At gaya ng inaasahan, may natagpuan siyang folder na may petsa ng araw ng pagkamatay ni Yeyang. Agad niya itong binuksan at nakita ang isang lihim na larawan ni Yeyang kasama ang isang kliyente. At ang lalaking kasama niya noong araw na iyon, si Jangwon. Doon naunawaan ni Jinjong kung bakit pilit pinapabilis ni Jangwon ang pagsasara ng kaso. Lumalabas na siya mismo ay may kinalaman sa nangyari noong gabing iyon. Bukod pa roon, malapit na siyang italaga bilang district prosecutor. Kaya sa ganitong kritikal na panahon, hindi niya kayang magkaroon ng anumang iskandalo. Pagkatapos, hinanap ni Jinjong si Jinchol at diretsahang sinabi ang lahat ng krimen nito. Kung ilalabas ni Jinjong ang ebidensyang hawak niya, tiyak na hindi bababa sa 10 taon ang kulong ni Jinchol. Ngunit maaaring hindi na niya ito usigin kung malinaw nitong ipapaliwanag ang relasyon ni na Yeyang at Jangwon. Hinaling din ni Jinjong na gumawa si Jinchol ng ulat na naglalaman ng lahat ng nakita at narinig nito noong gabing iyon. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, dumating ang mga tauhan ni Do-wan at puwersahang pumasok sa Civil Service Office. May dala silang utos para imbestigahan si Jinjong. Sinamantala ito ni Jinchol para tumakas. Agad siyang hinabol ni Jinjong at binalaan. Huwag nitong isipin na makakatakas siya dahil hindi siya titigil hanggat hindi niya nahuli ang target niya. Kinabukasan, iniulat ni Ahra kay Taiho ang resulta ng pagsalakay sa opisina ni Jinchol na kumpirma niyang may malapit nga itong ugnayan kay Jangwon. Ibinunyag din ni Ahra na nahuli na ni Jinjong si Jinchol kagabi. Ngunit pinalaya ito ng mga tauhan ni Do-wan. Para kay Ahra, malinaw na hindi lang si Jinchol ang target ni Jinjong. Iniimbestigahan din niya ang kaso ni Yeyang. Sa gitna ng pag-uusap, biglang pumasok si Jangwon. Wala itong sinabi at basta na lang sinampal si Taiho. Lumalabas na nagalit si Jangwon dahil sa imbestigasyon ni Ahra noong nakaraang gabi. Tahasan din niyang sinabi na kapag siya na ang naging district prosecutor, uunahin niyang asikasuhin si Taiho. Dahil sa kayabangan ni Jangwon, lalo lamang nagalit si Ahra. Agad siyang nagtungo sa interrogation room kung saan iniimbestigahan si Jinjong. Iminungkahi niya na magtulungan silang pabagsakin si Jangwon. Kapag pumayag si Jinjong, gagawa siya ng paraan para makalaya ito. Agad namang pumayag si Jinjong. Ngunit may kondisyon, hindi dapat makialam si Ahra sa paraan niya ng pagresolba ng kaso. Nang magkasundo na sila, inutusan ni Ahra ang isang kasamahan na magpanggap na may epilepsy upang makuha ang atensyon ng mga bantay sa interrogation room. Habang nagkakagulo, lihim na inilabas ni Ahra si Jinjong mula sa prosecutor's office. Kinabukasan, uupo na sa puwesto si Jangwon bilang district prosecutor. Kapag hawak na niya ang kapangyarihan, mas lalo siyang magiging mahirap banggain. Kaya kailangan nilang mahuli si Jinchol. Dapat mapilit nila si Jinchol na ibunyag ang lihim ni Jangwon. Habang iniisip pa ni Ahra kung saan hahanapin si Jinchol, nauna na si Jinjong, naayos na niya ang plano para mahuli ito. Sinundan ni na Yoonji at Namdo si Jinchol hanggang sa isang hotel. Ngunit napansin nilang mataas ang antas ng pag-iingat ni Jinchol. Pagdating ni na Jinjong at Ahra, nakatakas na ito. Gayunpaman, may pangalawang plano si Jinjong. Noong nakaraang gabi, lihim siyang naglagay
naglagay ng GPS kay Jinchol. Batay sa direksyon, mukhang papunta ito sa pier. Posibleng tatakas palabas ng bansa sakay ng barko. Pagdating ni na Jinjong at Ahra sa pantalan, wala na silang nadatnan. Natukoy na nasa isang truck ang signal ng GPS. Paulit-ulit na nakakataka si Jinchol dahil may makapangyarihang taong tumutulong sa kanya, si Do-won. Bumalik sina Jinjong at Ahra sa pantalan upang balikan ang mga detalyeng maaaring nakaligtaan. Doon naisip ni Ahra na kung aalis man si Jinchol ng Korea, hindi na niya kailangang magtago. Hindi naman siya wanted, tanging si Jinjong lang ang nakakaalam ng kaugnayan niya sa pagkamatay ni Ye-yang, kaya mas madali siyang makakaalis sa pamamagitan ng eroplano. Agad na inutusan ni Jinjong si Namdo na maghanap ng impormasyon tungkol sa mga domestic airport. Sa wakas, natukoy nila ang paliparan at oras ng flight ni Jinchol. Ngunit huli na ang lahat. Nang makarating sila, nasa runway na ang eroplano. Hindi nila basta mapipigilan ang buong flight. Nanghihina na si Ahra, tila wala na silang paraan para pigilan si Jinchol. Pero biglang may naisip si Jinjong, isang baliw na plano. Bagamat labag ito sa batas at kaayusan, siguradong gagana kung maisasagawa. Tinawagan ni Jinjong ang airport lobby, tinakpan ang ilong para magbago ang boses, at nagbanta na may bomba sa eroplano. At sakay doon si Jinchol. Kapag hindi pinahinto ang flight, magiging madugo ang mangyayari sa paliparan. Agad na iniutos ng airport security ang pagpapatigil ng lahat ng flight. Tinawag din ang bumbero upang isara ang lugar. Sa isang iglap, nagkagulo ang buong airport. Walang nagawa si Jinchol kundi sumunod sa mga bumbero pababa ng eroplano. Ngunit nanatili siyang alerto. Sa halip na sumabay sa ibang pasahero, palihim siyang dumaan sa employee passage. Hindi nito nalinlang si Jinjong, agad niya itong nakilala. Napalibutan si Jinchol at wala nang takas. Sa desperasyon, nang hostage si Jinchol ng isang batang babae. Nang makita ito, hindi na nagatubili si Jinjong. Sinugod niya ito at pinabagsak sa isang suntok. Nagkaroon ng matinding sagupaan. Ngunit sa huli, nanaig si Jinjong at tuluyang nasupil si Jinchol. Dumating ang mga bumbero at natukoy na si Jinjong ang tumawag ng bomb threat. Itinuring siyang banta at agad siyang dinala. Ngunit hindi siya natakot. Ang mahalaga, nahuli nila si Jinchol. Kinabukasan ay ang inauguration ceremony ni Jangwon. Nang malaman nitong nagkagulo sa airport at nawawala si Jinchol, nakaramdam siya ng kaba. Inutusan niya si Do-won na ayusin ang sitwasyon. Ngunit habang binabasa ni Jangwon ang kanyang talumpati, biglang lumitaw si Jinjong mula sa likod ng podium. Agad kumislap ang mga kamera ng mga reporter sa kanyang biglaang paglabas. Sa harap ng lahat, inanunsyo ni Jinjong na si Jangwon ang pangunahing sospek sa pagpatay kay Ye-yang at dapat itong arestuhin agad upang patunayan ito. Naghanda si Jinjong ng 10 mahahalagang saksi. Samantala, agad na inutusan ni Do-won ang kanyang mga tauhan na bantayan ang labas ng bulwagan at hinarang nila ang sasakyan ni Ahra. Naghinala si Do-won na si Jinchol ang taong nakaupo sa likod ng sasakyan. Mabilis na sinuri ito ng kanyang mga tauhan. Ngunit nalaman nilang hindi iyon si Jinchol. Sa sandaling iyon, biglang bumaba ang isang kurtina sa gitna ng bulwagan. Biglang lumitaw ang imahe ni Jinchol. Nakipag-video call siya kay Jinjong at malinaw na ipinaliwanag ang kaso ng pagpatay kay Ye-yang. Inamin ni Jinchol na dati ay nagtatrabaho si Ye-yang bilang isang prostitute sa kanyang bar. Bukod pa rito, sinusuportahan din siya ni Jangwon. Ngunit habang nagsasalita siya, biglang pinutol ni Jinjong ang koneksyon. Iniwan nito ang mga reporter na puno ng katanungan. Mabilis na kumalat online ang kaguluhan sa inauguration. Dumagsa ang mga reporter sa labas ng venue upang ibalita ang pangyayari. Napilitan si Jangwon na kontakin ang mga kakilala niyang media. Umaasa siyang may tutulong sa kanya, ngunit hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Walang reporter ang gustong makialam sa kasong ito. Lalong nagalit si Jangwon kay Do-won at inutusan itong humanap ng paraan para ayusin ang problema. Napilitan si Do-won na puntahan si Jinjong dahil noong nakaraang gabi, nilabag nito ang batas sa aviation at tumakas pa sa kustodya ng pulisya. Balak ni Do-won na gamitin ang kasong ito laban kay Jinjong bilang pang-deal. Kung hindi bibitawan ni Jinjong si Jangwon, ipakukulong niya ito. Sa sandaling iyon, dumating si Ahra. Nag-iwan siya ng dokumento para sa pagpapalaya kay Jinjong at sa kanya ito matapang na inilabas. Kalaunan, nalaman ni Jinjong na si Taeho ang tumulong. Dahil sa hakbang na yon, parang opisyal nang nagdeklara ng digmaan si Taeho laban kay Jangwon. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, lalong naging alanganin ang posisyon ni Do-won. Kumampi na siya kay Jangwon, kaya nang malagay ito sa alanganin, ginawa niya ang lahat para iligtas ito. Hindi nagtagal, iniulat ng kanyang mga tauhan na natukoy na nila kung saan itinatago si Jinchol. Nakakita ng pag-asa si Do-won at agad niyang pinangunahan ng pagdukot kay Jinchol. Samantala, nang malaman ito ni na Jinjong at Ahra, agad silang kumilos, ngunit huli na ang lahat. Nakuha na ni Do-won si Jinchol. Layunin itong palabasin sa media na peke ang lahat ng sinabi ni Jinchol sa inauguration, na napilitan lamang ito at nalinlang ni Jinjong. Dahil dito, nabaliktad ang sitwasyon at muling napunta ang pressure kay Jinjong. Handa nang magsampa ng kaso laban sa kanya ang mga piskal. Nang makita ito ni Taeho sa balita, lalo siyang nabahala. Matapos makaligtas si Jangwon sa krisis, nalaman din ni Do-won ang ebidensya ng kanyang mga krimen. Gusto niyang magkaroon ng panangga para sa sarili. Kinagabihan, dinala ni Jinjong si Ahra sa lihim na base ni na Yoonji at Namdo. Isa na lang ang tsansa nila para mabawi ang sitwasyon. Nakawi ng USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya na hawak ni Jangwon. At
dito nagsimula ang isang lihim na operasyon. Gumamit si Namdo ng virus para pasukin ang computer ni Jang-won. Samantala, naghanda si Yoonji na bumaba mula sa bubong. Nang makita siya ni Namdo sa labas ng bintana, sinadya niyang matapunan ng kape si Jang-won upang makuha ang access card nito. Pagkatapos, nag-install si Namdo ng decoder sa safe. Ngunit biglang nahulog ni Yoonji ang hawak niyang pepper spray papasok sa loob ng silid. Mabilis kumalat ang usok at agad tumunog ang alarm sa prosecutor's office. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Jin-jong na may suot na gas mask at sinamantala ang pagkakataon upang pumasok sa opisina ni Jang-won. Paglabas ni Jang-won mula sa banyo, nakaramdam siya ng kakaiba at agad bumalik. Ngunit hindi niya makita ang kanyang access card. Habang tumatawag siya ng tao para mabuksan ang pinto, matagumpay namang nakuha ni Jin-jong ang USB. Mabilis siyang tumakas gamit ang lubid, habang si Yoonji naman ay nakaabang sa labas ng bintana. Nang matuklasan ni Jang-won na nabuksan ang kanyang safe, agad niyang nahulaan kung sino ang may kagagawan. At syempre, si Jin-jong iyon. Kinabukasan, ipinatawag ni Jang-won si Jin-jong sa opisina. Ngunit bago pa siya makapagsalita upang pagbantaan ito, biglang naglabas ng balita sa TV tungkol sa ebidensyang nakuha mula sa USB. Walang inilihim si Jin-jong. Ginamit niya ang pinakamabilis na paraan para muling akusahan si Jang-won. Ngunit sa pagkakataong iyon, ipinaalam ni Jang-won na kahit nakipagkita siya kay Ye-yang noong araw na iyon, hindi siya ang pumatay. Pinatunayan din ito ni Jin-chol dahil noong kumuha siya ng mga lihim na larawan, may iba pa siyang nakuhang interesanteng ebidensya. Sapat iyon para patunayang hindi si Jang-won ang salarin. Ibinigay rin ni Jin-chol ang lahat ng larawang iyon bilang ebidensya. Matapos mapatunayan ni Jin-jong ang alibay ni Jang-won, agad niya itong tinawagan at tinanong kung sino ang tunay na salarin. Itinakda ni Jang-won ang isang lugar para magkita sila. Ngunit pagdating ni Jin-jong, nakita niyang nahulog si Jang-won mula sa mataas na lugar at namatay agad. Bumalik ang pangyayari sa sandaling bago dumating si Jin-jong. Habang nasa gusali si Jang-won, bigla siyang inatake ng isang tao. Tinurukan siya ng pampamanhid at nang dumating si Jin-jong, pinatay ng salarin ang walang malay na si Jang-won. Agad na nagsimula ang investigasyon ng pulisya. Sa paunang konklusyon, sinabi nilang nagpakamatay si Jang-won. Ngunit hindi naniwala si Jin-jong. Sinabi niya kay Ahra na naimbestigahan na niya na hindi si Jang-won ang pumatay kay Ye-yang dahil may matibay itong alibay. Bukod pa roon, si Jang-won pa mismo ang nakipagkita sa kanya noong gabing iyon, parang may gusto itong ipaalam. Dagdag pa, napag-alaman ni Jin-jong na kamakailan ay naghahanap pa si Jang-won ng birthday gift para sa kanyang pamangkin. Paano magpapakamatay ang taong may ganitong plano? Hindi pinansin ni Jin-jong ang payo ni Ahra at determinado siyang patunayan na pinatay si Jang-won. Nang makita ni Ahra ang pagiging padalos-dalos ni Jin-jong, wala siyang magawa kundi mabahala. Sa totoo lang, hindi niya lubusang sinusuportahan si Jin-jong. Ang kinatatakutan niya ay baka gumamit na naman ito ng ilegal na paraan. Pagkaalis ni Jin-jong, lumapit si Tae-ho kay Ahra upang kumustahin ang investigasyon. Ibinahagi ni Ahra na pareho sila ng hinala ni Jin-jong. May kakaiba sa pagkamatay ni Jang-won. Bilang isang piskal, ayaw niyang may maiwang pagdududa. Kaya iminungkahi niyang imbestigahan ng lubusan ang kaso ni Jang-won at agad naman itong sinang-ayunan ni Tae-ho. Samantala, abala si Jin-jong sa investigasyon kaya hindi siya nagpakita buong araw sa Civil Service Office. Hindi mahilig sa gulo si Chief Park kaya hindi siya natuwa sa ginagawa ni Jin-jong. Pumunta si Jin-jong sa gusaling pinangyarihan ng pagkamatay ni Jang-won upang suriin ang CCTV. Sa una, wala siyang napansin. Ngunit sa kritikal na sandali, napagtanto niyang nabago ang direksyon ng kamera. Nagkaroon ng blind spot na sapat para makalusot ang sinuman. Habang sinusundan niya ang hinalang ito, may napansin siyang kahina-hinalang tao. Samantala, binigyan siya ni Namdo ng detalyadong record ng mga tawag ni Jang-won. Isa sa mga tumawag na nakaagaw ng kanyang pansin ay si Subin, kapatid ni Ye-yang. Ayon sa Kolog, ilang araw bago mamatay si Jang-won, nakipag-ugnayan ito sa kanya. Kalaunan, nakipagkita si Jin-jong kay Subin upang alamin ang detalye. Ayon dito, noong nagkita sila ni Jang-won, hiniling nitong makita ang alagang pusa ni Ye-yang. Ipinakita rin ni Subin ang ilang larawan ng pusa. Napansin ni Jin-jong na may isang 3 megapixel na camera sa tabi nito. Ngunit kinuha iyon ni Jang-won. Mukhang may espesyal itong interes sa bagay na iyon. Habang patuloy na hinahanap ni Jin-jong ang camera, isinagawa naman ng National Forensic Institute ang autopsy kay Jang-won. Ngunit ikinagulat ng lahat ang resulta. Nagbigay ang forensic doctor ng maraming hindi kapani-paniwalang paliwanag sa mga sugat sa katawan ni Jang-won at pilit na ipinunto na nagpakamatay ito. Hindi kumbinsido sina Jin-jong at Ahra, ngunit wala silang magawa kundi manahimik. Kapag nailabas na ang ulat, tuluyan nang matatapos ang kaso. Mananatiling misteryo ang pagkamatay ni Jang-won habang buhay. Ayaw ni Jin-jong na may maiwang ganitong pagsisisi. Habang tila wala nang patutunguhan ng investigasyon, si Chief Park, na dati walang pakialam, ay kusang nagbigay ng mahalagang pahiwatig. Sinadya niyang ipakita kay Jin-jong ang isang lumang pahayagan. May artikulo roon tungkol sa isang peking autopsy at ang sangkot na forensic doctor ay si Baek. Agad na naghain si Jin-jong ng
kahilingan para sa pangalawang autopsy. Sa tulong ni Ahra at ng iba pang nakatataas na aprubahan ng kanyang hiling, pumunta rin siya sa punerarya upang kumbinsihin ang pamilya ni Jang-won. Sa huli, sa tulong ng magkabilang panig, naisagawa muli ang autopsy. Bigla namang may naalala ang anak ni Jang-won. Sinabi nito kay Jin-jung na noong araw ng kanyang kamatayan, may inilabas na dilaw na sobre si Jang-won at balak niya itong ibigay sa isang tao. Naramdaman ni Jin-jung na mahalagang clue ito. Matapos mamatay si Jang-won, na bakante ang posisyon ng district prosecutor. Marami ang nag-isip na si Tae-ho ang papalit. Sa panahong iyon, nawala na ng kakampi si Do-won, kaya napilitan siyang lumuhod sa harap ni Tae-ho at humingi ng tawad. Handa siyang gawin ang kahit ano, basta wag siyang talikuran. Ngunit hindi siya pinansin ni Tae-ho. Kinagabihan, puno ng pag-aalala si Chief Park. Nasa kanya palang dilaw na sobre na dala ni Jang-won. Bago mamatay, ibinigay ni Jang-won sa kanya ang 3 megapixel na kamera at hiniling na i-decode niya ang laman nito. Samantala, umiinom si Tae-ho kasama si Representative Seo, isang makapangyarihang tao na may control sa prosecutor's office. Marami itong mataas na opisyal na hawak sa kanilang mga kahinaan. Binati ni Representative Seo si Tae-ho sa kanyang pagiging chief prosecutor. Ngunit nagtanong din ito tungkol sa pagkamatay ni Jang-won. Saglit na nag-alinlangan si Tae-ho, hindi niya agad maunawaan ang tunay na ibig sabihin ng tanong. Kinabukasan, inilabas ang resulta ng pangalawang autopsy. Kinumpirma nito na isang kaso ng pagpatay ang nangyari. Ngunit bago pa makakilos si Jin-jung, biglang dumating si Do-won kasama ang kanyang mga tauhan. Ipinahayag niyang si Jin-jung ang pangunahing suspek sa pagpatay kay Jang-won at agad siyang inaresto. Sa interrogation room, kahit harap-harapan siyang binabato ng peking ebidensya ni Do-won, hindi natakot si Jin-jung. Alam niyang may nagtatangkang isabit siya at determinado siyang alamin kung sino. Nang marinig ni Ahra ang balita, agad siyang pumunta roon. Pinag-usapan nila ang sitwasyon. Kahit kumpiyansa si Do-won, wala naman itong matibay na ebidensya. Sandaling nag-isip si Jin-jung. Sa tingin niya, masyadong magulo ang pangyayari para si Do-won ang utak nito. Posibleng may mas mataas pang nag-uutos sa kanya. Naisip niyang baka si Tae-ho, nakakaupo pa lang sa posisyon, ang dapat pagdudahan. Agad itong tinutulan ni Ahra dahil malaki ang naitulong ni Tae-ho kay Jin-jung. Ngunit matapos niyang sabihin iyon, tila siya rin ay nag-alinlangan. Sa katotohanan, nagkamali si Ahra dahil ang ebidensyang ginamit laban kay Jin-jung ay ibinigay mismo ni Tae-ho kay Do-won. Nauna nang nangako si Do-won na magiging tapat, kaya ang pag-aresto kay Jin-jung ang naging pagsubok sa kanya. Sa loob ng interrogation room, nagpasalamat si Jin-jung kay Ahra sa pag-aalala. Pagkatapos, inutusan niya si Chun-ki na bilhan siya ng isang mangkok ng sabaw ng buto ng baka. Ginamit nila ito para subukan ng isang paraan. Itinago ang lock sa loob ng sabaw upang hindi mahalata. Sa ganitong paraan, nagawa ni Jin-jung na makawala sa kanyang posas at makatakas mula sa interrogation room. Ngunit bago siya tuluyang umalis sa prosecutor's office, palihim siyang pumasok sa opisina ni Do-won at kinuha ang mga dokumentong ginagamit laban sa kanya. Ang pagtakas ni Jin-jung ay nagdulot ng kaguluhan sa buong opisina. Agad namang inaresto ni Do-won si Chun-ki. Tulad ng inaasahan, makalipas lamang ang ilang sandali, tinawagan ni Jin-jung si Chun-ki. Ngunit tapat si Chun-ki kay Jin-jung. Nang hindi nakatingin si Do-won, sumigaw si Chun-ki na kontrolado siya. Agad na naintindihan ni Jin-jung ang sitwasyon. Pagkababa niya ng tawag, itinapon niya ang telepono at umalis. Samantala, hinahanap din ni Ahra si Jin-jung. Naalala niya sina Yoon-ji at Nam-do, kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na pilitin silang dalhin sa prosecutor's office. Ipinaalam ni Ahra sa kanila na pinaghihinalaan si Jin-jung. Kinabahan ng husto ang dalawa matapos marinig iyon. Ngunit sa malas, hindi nakipag-ugnayan sa kanila si Jin-jung. Maya-maya, may kasamahan si Ahra na nagbalita na nagpakita si Jin-jung noong gabing iyon at kinidnap si Do-won. Nasa likod ng sasakyan si Jin-jung at sinasakal si Do-won. Pinipilit itong sabihin kung sino ang nag-utos sa kanya. Biglang inapakan ni Do-won ang silinyador at rumagasa ang sasakyan. Sa huli, bumangga ito sa isang harang at naaksidente. Tumaob ang sasakyan. Paikaikang lumabas si Jin-jung at umalis sa lugar. Samantala, naglalakad si Chief Park kasama ang kanyang aso nang makita niya si Jin-jung na sugatan. Dinala niya ito sa bahay at pinakain. Nakita ni Jin-jung ang larawan ng pamilya ni Chief Park at tinanong kung nasaan ang asawa at anak nito. Malabo lamang ang sinagot ni Chief Park at sinabi na isang gabi lang siyang patitirahin doon. Kailangan niyang umalis kinabukasan. Kinagabihan, pumunta si Jin-jung sa isang pampublikong telepono upang ipaalam kay Ahra na ligtas siya. Labis ang pag-aalala ni Ahra at pinakiusapan siyang huwag mahuhuli. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Jin-jung sa bahay ni Chief Park at sinimulang suriin muli ang mga dokumento tungkol sa pagkamatay ni Jang-won. Doon niya napansin ang isang kahina-hinalang detalye. Nang makita ni Chief Park ang kanyang reaksyon, inalok nitong tulungan siyang suriin ang mga ito. Lumabas na ayon sa autopsy, may sugat ng karayom sa leeg ni Jang-won. Ngunit ang chemical sa kanyang katawan ay hindi pampamanhid kundi stimulant, isang substansyang kayang magdulot ng hallucination. Nagtaka si Jin-jung kung bakit iyon ang ginamit ng salarin. Iminungkahi ni Chief Park na maaaring ginamit ito upang pilitin si Jang-won na magsabi ng totoo. May gusto sigurong malaman ang killer mula sa kanya. Hanggang doon lang ang paliwanag ni Chief Park. Ang natitira ay kailangang maunawaan ni Jin-jung mismo. Sandaling nag-isip si Jin-jung at biglang may ideyang pumasok sa kanyang isip. Agad niyang hinanap si Jin-chol at pinilit itong tumulong alamin kung sino ang gumagawa ng naturang droga. Sa pamamagitan ng pananakot at pang-aakit, nagbigay si Jin-chol ng importante
impormasyon tungkol sa nagbebenta at pisikal na itsura nito. Bago umalis, kinuha rin ni Jinjong ang cellphone ni Jinchol at ginamit ito para makipag-ugnayan kina Yoonji at Namdo. Pagkatapos, kinontak niya si Chunki. Nagkita-kita silang apat sa isang bar at naghiwa-hiwalay upang kumilos. Mabilis na nahanap ni Jinjong ang nagbebenta sa ikalawang palapag. Ngunit biglang sinalakay ng pulis ang bar. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas ang nagbebenta. Agad sumakay si Jinjong sa kanyang motorsiklo upang habulin ito. Nagmamadaling bumalik ang nagbebenta sa kanyang lihim na base at kinuha ang isang ledger. Ngunit paglabas niya, inabangan na siya ni Jinjong. Sa huli, nakuha ni Jinjong ang ledger. Kinabukasan, lihim niyang kinontak si Ahra at pinapunta ito sa isang tagong lugar. Ngunit hindi nila alam na minamanmanan pala ni Do-won ang kilos ni Ahra. Ibinigay ni Jinjong ang ledger at hiniling na imbestigahan ang 5 taong kamakailan lang bumili ng droga dahil isa sa kanila ang pumatay kay Jangwon. Ngunit bago pa matapos ang usapan, dumating si Do-won kasama ang mga tauhan nito. Nakatakas si Jinjong papunta sa isang abandonadong pabrika. Ngunit doon ay inatake siya ng isang misteryosong tao. Sinaksak siya at bumagsak sa lupa. Ilang segundo bago siya mawala ng malay, napansin niya ang suot nitong guwantes, kahawig ng ginamit ng taong pumatay kay Jangwon, at tuluyan siyang nawala ng malay. Mabuti na lang, si Ahra ang unang nakakita kay Jinjong at agad niya itong inilayo. Dahil malubha ang sugat nito, naisa na ni Ahra na dalhin siya sa ospital. Ngunit mariin itong tumanggi. Sa huli, dinala niya si Jinjong sa bahay ni Section Chief Park. Hindi naman kayang pabayaan ni Chief Park na mamatay ito, kaya agad siyang tumawag ng kakilala niyang doktor upang gamutin si Jinjong sa bahay. Matapos ang gamutan, pansamantalang naging maayos ang kalagayan ni Jinjong. Nanatili si Ahra sa bahay ni Chief Park upang alagaan siya magdamag. Kinabukasan, bahagyang nagkamalay si Jinjong, ngunit tila nasa panaginip pa rin. Parang may inaabot ang kanyang mga kamay. Napanaginipan pala niya ang pagkamatay ng kanyang ama sa isang aksidente sa sasakyan. Pagkagising niya, dumating din ang 3 niyang kasamahan. Sinabi ni Jinjong na ang umatake sa kanya ay siya ring pumatay kay Jangwon. Ayon sa kanyang hinuha, may natuklasan siyang mahalagang impormasyon tungkol sa salarin, kaya sinubukan siyang patahimikin. Ngunit sa ngayon, hindi pa niya alam kung ano ang eksaktong mahalagang clue na yon. Sinabi rin ni Jinjong sa kanyang mga kasamahan na magsisimula na ang susunod na laban para sa hustisya. Naniniwala siya na tiyak na makikipagkita si Do-won sa utak ng lahat ng ito, kaya inutusan niya ang kanyang mga kasama na imbestigahan ang dashcam ni Do-won. Samantala, natukoy naman ni Ahra ang mga taong bumili ng droga. Isa sa kanila ay si Yoon-guk, ang chief secretary ng isang kilalang law firm. Wala itong criminal record, ngunit ang petsa ng pagbili nito ay eksaktong 1 araw bago mamatay si Jangwon. At ang law firm na iyon ay pag-aari ni Representative Seo. Agad na nagtungo si Ahra sa law firm. Ang sumalubong sa kanya ay si Seo Ji-han, ang anak ni Representative Seo. Humiling si Ahra na makausap si Secretary Tai, ngunit tinanggihan ito ni Ji-han. Pagkaalis ni Ahra, agad niyang ipinaalam ang nangyari kay Representative Seo. Napangiti ito ng malamig at inutusan ng kanyang mga tauhan na simulang asikasuhin si Ahra. Ipinasa ni Ahra kay Jinjong ang impormasyong nakuha niya tungkol kay Secretary Tai, at sinabing ito ang pinakakahina-hinalang tao. Habang iniisip ni na Jinjong na maayos na uusad ang kanilang laban, biglang kumilos si Taiho. Nakatanggap siya ng senyales mula kay Representative Seo at hayagang ipinahayag na si Jinjong ay isang wanted na kriminal. Lumabas pa sa telebisyon ang kanyang larawan. Nang makita ito, agad na hinarap ni Ahra si Taiho upang magprotesta. Ngunit siya ipinagalitan nito ng malakas. Samantala, nakuha ni Chunki ang travel records ni Do-won at ipinadala ang lahat ng lugar na pinuntahan nito kay Jinjong. Isa-isang minarkahan ni Jinjong ang mga lokasyong iyon sa mapa. Bigla niyang napansin ang isang lugar na malayo sa iba, isang pub. Agad na nag-disguise sina Yoonji at Namdo bilang mga pulis upang masuri ang CCTV roon at ipinadala nila ang footage kay Jinjong. Nang i-zoom ni Jinjong ang video, kahit ulo lang ang nakita, madali niyang nakilala ang taong nasa likod ng lahat, si Taiho. Matapos malaman ang katotohanan, pinagdugtong-dugtong ni Jinjong ang lahat ng pangyayari. Mula sa kasong Yeyang hanggang sa pagkamatay ni Jangwon, lahat pala ay bahagi ng plano ni Taiho. Matagal na siyang nagpapanggap. Kunwari tinutulungan sina Jinjong at Ahra. Ngunit sa katotohanan, unti-unti niya silang dinadala sa bitag upang mabasag ang lahat ng ito. Napagpasyahan ni Jinjong na kailangan muna niyang hulihin si Do-won. Nagdesisyon siyang kumilos mag-isa. Kinagabihan, palihim siyang pumasok sa bahay ni Do-won at ginamit ang decryption tool na ibinigay ni Namdo upang mabuksan ang computer nito. Doon niya natuklasan ang mga usapan ni na Do-won at Taiho. Ngunit kasi simula pa lamang niyang suriin ang mga ito, nang biglang umuwi si Do-won, napilitan si Jinjong na magtago sa ilalim ng kama upang makahanap ng pagkakataong makatakas. Nang gabing iyon, ibinigay ni Jinjong kay Ahra ang chat history ni na Taiho at Do-won. Kailangan niya ang tulong ni Ahra. Kahit napakahirap para sa kanya, si Taiho ang taong pinakaginagalang ni Ahra. Saglit siyang nag-isip bago pumayag na tulungan si Jinjong. Agad niyang tinawagan si Taiho at nagkunwaring humihingi ng tawad dahil tinulungan niya si Jinjong kanina. Pagharap ni Ahra kay Taiho, sinabi niyang
makikipagkita si Jinjong upang mahuli ito ni Taiho. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Taiho. Naisip nito na ang biglaang pagbabago ng ugali ni Ahra ay para makuha ang kanyang pag-amin. Kaya kinumpiska ni Taiho ang recorder at cellphone ni Ahra. Sa puntong iyon, tumigil na si Ahra sa pagpapanggap at diretsahang tinanong si Taiho kung sinaktan ba niya si Jinjong. Habang nagpapaliwanag si Taiho, hindi niya sinasadyang nabunyag na sumusunod lang siya sa utos ng iba. Labis na nadismaya si Ahra at umalis ng galit. Pagkaalis niya, tahimik na lumapit si Jinjong kay Taiho. Wala sa likod ng cellphone ni Ahra. Kinuha ni Jinjong ang isang magnetic disc. Isa rin pala itong recording device. Sa pagkakataong ito, nagkaroon na siya ng ebidensya laban kay Taiho. Mumisi si Taiho nang makita si Jinjong na may hawak na recording. Sinabi niyang illegal para sa isang third party ang mag-record ng pribadong usapan. Ngunit bilang piskal, alam na iyon ni Jinjong. May iba siyang plano. Hindi nagtagal, lumabas ang recording sa intranet ng prosecutor's office. Tinakot ni Jinjong si Taiho na agad nitong linisin ang lahat ng hinala laban sa kanya. Kasabay nito, kailangan ding ibalik ni Taiho si Jinjong sa opisina ng piskal. Kung hindi, ilalabas niya sa publiko ang buong recording. Kahit hindi nito tuluyang mapabagsak si Taiho, sapat ito upang magdulot ng malaking gulo. Epektibo ang hakbang ni Jinjong. Kinabukasan, nakabalik siya sa opisina ng piskal. Nang marinig ito ni Jiha, agad niyang ipinaalam kay Representative Seo. Nakunot ang noo ni Representative Seo at hinanap si Taiho upang magpaliwanag. Napagalitan si Taiho at ibinuhos ang galit kay Do-won. Ngunit may sarili ring plano si Do-won. Paglabas niya ng opisina, masama ang tingin niya pabalik kay Taiho. Bagaman nakabalik na si Jinjong sa opisina, hindi pa rin siya sumusuko sa pagdadala kay Taiho sa hustisya. Sa pagkakataong ito, sinundan nila ni Ahra si Forensic Dr. Baek na peke ang autopsy report. Nagkunwari silang mga sugarol at pumunta sa underground casino na madalas puntahan ni Baek. Hindi nagtagal, dumating si Baek. Agad siyang hinuli ni Jinjong. Sa interrogation room, tinanong ni Jinjong kung si Taiho ba ang nag-utos na peke ng autopsy report. Ngunit nagkunwaring walang alam si Baek. Iminungkahi ni Jinjong na kung aamin siya at ibubunyag ang nasa likod nito, tutulungan niya itong mabawasan ng sentensya o makipag-areglo. Nag-alinlangan si Baek sandali, ngunit bigla niyang binago ang kanyang saloobin at inako ang lahat ng kasalanan. Dumating din si Taiho, kasama si Do-won. Ipinasa si Baek kay Do-won upang ito ang humawak sa kaso, at hindi na siya pinayagang makipag-ugnayan kay Jinjong. Malinaw na natatakot si Taiho na may mabunyag si Baek. Alam ni Jinjong ang pakana nito, ngunit dahil sa kapangyarihan ni Taiho, wala siyang magawa. Kahit na dinala na si Baek, hindi pa rin pinalampas ni Jinjong ang pagkakataon. Hinabol niya ang escort vehicle at binalaan si Baek na isa na siyang panganib kay Taiho, kaya malamang ay hindi siya palalampasin nito. Nanginig sa takot si Baek. Alam ng lahat na ang kamatayan ang pinakamadaling paraan para patahimikin siya. Maya-maya, biglang hinarang ng isang malaking sasakyan ang escort vehicle. May mga nakamaskarang tao sa loob na gustong kunin si Baek. Mabuti na lang at dumating agad si Jinjong. Hinabol ang mga ito at isinakay si Baek sa kanyang sasakyan. Sa ilalim ng matinding pressure mula kay Jinjong, sinabi ni Forensic Dr. Baek na kahit patayin pa siya, hindi siya aamin. Dahil bago pa matagpuan ni Ahra at Jinjong si Forensic Dr. Baek, ginamit na ni Do-won ang asawa at mga anak nito upang takutin siya. Ayaw ni Baek na madamay ang kanyang pamilya, kaya napilitan siyang manahimik. Sa kabilang banda, dahil pinahihirapan siya ni Jinjong, napunta sa alanganin si Taiho, wala siyang ibang nagawa kundi humingi ng tulong kay Representative Seo. Hindi rin gaanong nasiyahan si Seo kay Taiho, pero may silbi pa rin ito sa kanya, kaya pinanatili niya si Taiho. Pagkatapos magsalita ni Representative Seo, tinanong pa niya kung ano ang trabaho ng mga magulang ni Ahra. Pag-alis ni Taiho, pinuntahan naman niya si Jinjong, ngunit nakaramdam si Jinjong na may mali, parang nagpapalipas lang ng oras si Taiho. Nang tatayo na sana siya para umalis, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Ahra. Sinabi nito na dinala niya si Forensic Baek sa bahay ng kanyang mga magulang sa probinsya at doon niya kinukunan ng video ang pag-amin nito. Bigla namang may sasakyang huminto sa labas ng bahay. Isang grupo ng mga tauhan ang nagsimulang kumatok at manggulo sa gate. Agad na tumakas sina Ahra at Baek sa likod na pintuan. Pero hindi pa rin sila nakatakas sa mga tauhan ni Taiho. Sa huli, nakatakas si Ahra dahil sa kanyang galing sa pakikipaglaban, ngunit si Baek ay nahulog sa kamay ng mga ito. Sa isang restaurant, naghain si Taiho ng resignation letter at pinilit si Jinjong na ito ang magsulat. Kapag umatras si Jinjong, pakakawalan niya sina Ahra at Baek. Habang hawak ni Jinjong ang panulat at nag-aalinlangan, nakatakas si Ahra at hinanap si Chunki. Ginamit niya ang cellphone nito para tawagan si Jinjong. Nang marinig ni Jinjong na hindi nahuli si Ahra, agad niyang itinapon ang resignation letter at umalis. Hindi pa tapos ang laban ni Jinjong. Samantala, umalis si Taiho sa restaurant na bagsak ang loob. Nagkataong nakasalubong ni Taiho si Chief Park sa parking garage. Binalaan siya ni Chief Park na wag nang galawin si Jinjong. Ngunit minata lamang siya ni Taiho. Para kay Taiho, isa lamang talunan si Chief Park. Lumabas na noon, si Chief Park ang nagtangkang ilantad ang krimen ni Representative Seo. Dahil dito, nasira hindi lang ang kanyang karera, kundi
kundi pati ang kanyang pamilya. Samantala, muling nagkita sina Jin-young at Ahra. Naghanda silang muli upang iligtas si Forensic Dr. Baek. Sa oras na yon, tinuturukan ng droga si Baek ng isang misteryosong tao. Plano nilang magkunwari ng isang aksidente sa sasakyan. Ngunit bago pa nila maisakatuparan ito, dumating na ang grupo ni Jin-young. Mabilis nilang napaalis ang mga tauhan at nailigtas si Baek. Matapos mapahiya ni Tae-ho, umuwi si Chief Park at kinuha ang sobre na ibinigay sa kanya ni Jang-won. Ayon kay Jang-won, kung gusto niyang maghiganti kay Representative Seo, ang laman ng sobre ang pinakamainam na sandata. Kinabukasan, paalis na sana si Tae-ho nang harangin siya ni Jin-young. Dinala ni Jin-young si Forensic Dr. Baek at agad na inaresto si Tae-ho sa iba't ibang kaso at dinala sa interrogation room. Doon, tinanong ni Jin-young kung bakit niya tinalikuran ang prinsipyo ng pagiging piskal at gumawa ng krimen. Ang sagot ni Tae-ho, iyon daw ang tunay na paraan para mabuhay. Para sa kanya, ang mga piskal ay mga tauhan lamang ng kanilang amo. Kailangan niya ng kapangyarihang walang sinumang maglalakas loob na galawin. Ngunit hindi sang-ayon si Jin-young. Para sa kanya, basta matanggal ang mga tiwaling tao, ang matitira ay tunay na mga piskal. Dahil nadamay si Do-won sa kaso ni Tae-ho, matindi rin ang naging epekto sa kanya. Lahat ng datos sa kanyang opisina ay kinuha. Sa kanyang pagkadismaya, nakita niya ang business card ni Representative Seo. Nang magpadala si Do-won ng tao upang sundan si Tae-ho, natuklasan ito ni Seo. Ibinigay ni Seo kay Do-won ang kanyang business card. Tila nais niya itong kunin bilang kapalit ni Tae-ho. Samantala, ipinagpatuloy ni Jin-young ang investigasyon sa pagkamatay ni Jang-won. Muli silang pumunta sa law firm upang hanapin si Secretary Tae. Si Jihan pa rin ang sumalubong sa kanila. Nang marinig ni Jihan na pinaghihinalaan si Secretary Tae sa kasong pagpatay habang bumibili ng droga, agad siyang nagpakita ng labis na pagkagulat at sinabing magsasagawa siya ng internal na investigasyon. Kung totoo ang sinasabi ni Jin-young at Ahra, tiyak na isusuko ni Jihan si Secretary Tae. Ngunit sinabi ni Jin-young kay Jihan na tigilan na ang pagpapanggap dahil nakakadiri na itong tingnan. Kung hindi niya ibibigay si Secretary Tae, ibig sabihin ay may kinalaman din ang kanilang kumpanya sa pagbili ng kontrabando. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Jihan at ginawa niya ang sinabi ni Jin-young. Pinatawag niya si Secretary Tae. Madalas nakasama ni Secretary Tae si Representative Seo, kaya isa rin siyang malalim at mahirap basahing tao. Sinimulan siyang imbestigahan ni Jin-young at tinanong kung nasaan siya noong araw na namatay si Jang-won. Kalmadong sumagot si Secretary Tae at sinabing magbibigay siya ng video bilang patunay ng kanyang alibay. Nang tumayo siya para umalis, biglang kumuha ng ballpen si Jin-young at itinapat ito sa kanyang mga mata na parang sasaksakin. Ang kakaiba, hindi man lang kumurap si Secretary Tae at wala siyang ipinakitang takot. Dahil dito, napagpasyahan ni Jin-young na isa siyang mahusay na sinanay na eksperto. Inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na agad imbestigahan ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Pagbalik ni Jin-young sa opisina ng piskal, isinama niya sina Yoon-ji at Nam-do sa Civil Service Office. Samantala, pumunta si Do-won upang makipagkita kay Representative Seo at si Jihan pa rin ang sumalubong sa kanya. Nang malaman ni Jihan na nais sumali ni Do-won sa law firm, mumiti lamang ito. Ngunit sinabi niyang kailangan muna niyang malaman kung may silbi ba si Do-won. Sabay laruin ang laruan sa kanyang kamay, isang kilos na may halong pangmamaliit. May naalala si Do-won dahil dito. Agad siyang bumalik sa opisina ng piskal at muling sinuri ang mga larawan na ibinigay noon ni Jin-young. Napansin niyang ang mamamatay tao na pumatay kay Ye-yang ay may hawak ding kaparehong bagay. Samantala, natanggap ni Jin-young ang alibay na ipinadala. Isang video na nagpapakitang nagjo-jogging si Secretary Tae sa gym noong gabing namatay si Jang-won. Ngunit may napansin si Ahra, isang blind spot sa orasan at salamin sa video. Karaniwan, hindi ganoon ang anggulo ng refleksyon sa salamin sa posisyong iyon. Dahil sa natuklasang ito, lalo pang nakumbinsi si Jin-young. Agad niyang pinapunta sina Yoon-ji at Nam-do sa gym upang maghanap ng ebidensya. Tinawagan din ni Yoon-ji ang kanyang mga tauhan. Itinali nila ang may-ari ng gym at ginamitan ng marahas na paraan ng pagtatanong. Sa takot, agad umamin ang may-ari na wala si Secretary Tae sa gym bandang alas 11. Samantala, natunto ni Chun-ki ang sasakyang ginamit ni Secretary Tae na iniwan sa isang sulok ng lungsod. Pumunta roon sina Jin-young at Ahra at binasag ang bintana ng kotse. Nakakita sila ng isang pares ng sapatos at may bahid ng dugo sa talampakan nito. Naalala ni Jin-young ang insidente sa abandonadong pabrika kung saan naapakan ng misteryosong tao ang kanyang dugo. Kaya agad niyang kinuha ang sapatos at ang sample ng dugo para ipasuri. Samantala, nakatanggap ng liham ang tauhan ni Representative Seo galing kay Do-won. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang litrato ni Jihan sa harap ng bahay ni Ye-yang na kuha mula sa dashcam. Ngumiti siya ng malamig. Hindi niya inasahan na may lakas ng loob ang isang maliit na piskal na bantaan siya. Kinagabihan, sa Civil Service Office, natanggap ni Jin-young ang resulta ng pagsusuri. Ang dugo sa sapatos ay kanya nga. Agad niyang hinanap ang kahoy na espada at dinala ito upang arestuhin si Secretary Tae. Ngunit sinabi ni Chun-ki na hiniram iyon ni Chief Park para ipanghampas sa mga kumot.
Habang naghahanap si Jinjung, aksidente niyang natuklasan ang dilaw na sobre ni Chief Park. Ito pala ang 3 megapixel na kinuha ni Jangwon mula sa bahay ni Ye Yang noon. Agad na kinumpronta ni Jinjung si Chief Park upang malaman ang katotohanan. Ngunit gusto lamang ni Chief Park na huwag siyang makialam. Diretsahan ding sinabi ni Chief Park na may malalim siyang galit sa taong nasa likod ng lahat at nais niyang siya mismo ang maghiganti para sa kanyang asawa at mga anak. Ngunit hindi likas kay Jinjung ang umatras. Kaya nang bumalik si Chief Park sa Civil Service Office, napansin niyang nawawala na ang 3 megapixel. Ginagamit na ito ni Jinjung upang ipain si Secretary Tai na makipagkita. Agad namang ipinaalam ni Secretary Tai ang sitwasyon kay Representative Seo. Pagkatapos, pumunta si Secretary Tai sa lugar kung saan namatay si Jangwon upang makipagkita kay Jinjung. Tulad ng inaasahan, si Secretary Tai nga ang pumatay kay Jangwon doon. Pagkikita pa lang nila, agad silang nagbakbakan ng matindi. Naghabulan sila mula loob ng bahay hanggang sa rooftop. Ngunit dahil sa isang pagkukulang, nasaksak si Jinjung ni Secretary Tai. Unti-unti siyang nawala ng malay. Nang makita ito, sinubukan agad ni Secretary Tai na patayin si Jinjung. Ngunit napakatatag ng loob ni Jinjung. Sa huling lakas niya, nakabawi siya. Sinakal niya si Secretary Tai hanggang sa mawalan ito ng malay. Pagkatapos, tinawagan niya si Cho Chun-ki. Ngunit matapos magsalita, nawalan na rin siya ng malay. Dinala si Secretary Tai sa opisina ng piskal at doon inimbestigahan ni Jinjung. Ngunit tumanggi siyang magsalita. Hindi nagtagal, dumating si Do-won at inihayag na siya na ngayon ang abogado ni Representative Seo at siya ang itinalagang magprotekta kay Secretary Tai. Lumabas na noong nakaraang gabi, dinala ni Do-won ang dashcam memory card upang makipagkita kay Representative Seo. Isa-isa nang naimbestigahan ang mga nakatataas kay Do-won, kaya nawalan siya ng sandigan. Dahil dito, nakiusap siya kay Representative Seo na tanggapin siya. Sa huli, tinanggap siya ni Seo. Ngunit hindi dahil sa memory card, agad nitong napagtanto na hindi iyon ang orihinal. Gayunpaman, dahil sa determinasyon at tapang ni Do-won, tinanggap pa rin siya. Umiling si Secretary Tai na direktang makausap si Representative Seo, ngunit tinanggihan ito ni Do-won. Mukhang balak na siyang alisin ni Seo. Samantala, pumunta si Director Park sa sementeryo, dala ang isang bouquet ng bulaklak. Ang binisita niya ay ang tunay na ama ni Jinjung. Mukhang napakalapit ng relasyon ng dalawa. Sa libing noon, unang nakita ni Director Park si Jinjung noong bata pa ito. Hindi niya akalaing makalipas ang maraming taon ay muli silang magsasama sa trabaho. Sa kabilang banda, sinubukan ni na Jinjung na buksan ang 3 megapixel, ngunit nalaman nilang may protection system ang lahat ng files dito. Kaya pansamantalang natigil ang investigasyon tungkol dito. Napilitan si Jinjung na bumalik sa pinagmulan ng kaso, ang pagpatay kay Ye Yang. Maaaring sa kasong ito nila matutunto ng salarin at mabubunyag din ang lihim ng 3 megapixel. Sinimulan ni Ahra na suriin ang social media ni Ye Yang. Hindi sinasadyang nadiskubre niya na bukod kay Jangwon, tila may iba pang lalaking minahal si Ye Yang. Agad na pumunta si Ahra sa matalik na kaibigan ni Ye Yang upang magtanong. Kinumpirma nito na may isa pang lalaki, ngunit napakalihim ng pagkakakilanlan nito. Agad na naisip ni Jinjung si Jinchol. Bilang manager ni Ye Yang, posibleng may alam ito. Ngunit nahuli na siya. Nainspeksyon na ang kumpanya ni Jinchol. Nakatanggap din ng balita si Chun-ki na inaresto si Jinchol dahil sa pamemeke ng alak, ngunit kasalukuyan itong tumatakas. Kinuha ni Jinjung ang isang papel na may nakasulat na address. Nang makita ito ni Yoonji, agad niyang nakilala na isa itong smuggling company. Mukhang balak nang tumakas ni Jinchol palabas ng Korea. Dinala ni Jinjung si Chun-ki sa smuggling company. Pinalo niya ang boss doon hanggang sa sumuko ito. Doon niya nalaman na hindi pa nakakatakas si Jinchol dahil kulang siya sa pera. Sa halip, dinala siya ng boss sa probinsya. Pagdating ni Jinjung, nakita niya si Jinchol na nagtatrabaho sa salt fields at inaabuso ng tagapamahala araw-araw. Nang makita ni Jinchol si Jinjung, para siyang nakakita ng kamag-anak. Ngunit para kay Jinjung, hindi niya ito itinuring na ganoon. Sa halip, ikinulong niya si Jinchol sa tambak ng asin. Pinilit ni Jinjung si Jinchol na magsalita tungkol sa isa pang nobyo ni Ye Yang. Ngunit wala raw siyang alam. Ang sabi niya, nang lapitan ni Ye Yang si Jangwon, hindi siya ang nagpakilala sa kanila. Ngunit isang beses, aksidenteng narinig ni Jinchol si Ye Yang na may kausap na iba. Para bang tumatanggap siya ng utos mula sa taong iyon upang lapitan si Jangwon. Habang ikinukwento ito ni Jinchol, inamin din niya ang tungkol sa dashcam. Noong araw na iyon, nang lihim siyang kumukuha ng litrato kina Ye Yang at Jangwon, aksidente niyang nakita na may pangatlong taong pumasok sa bahay ni Ye Yang. Ibinigay niya ang memory card kay Do-won. Pagbalik ni Ahra sa opisina ng piskal, sinimulan niyang imbestigahan si Yojun. Kahit alam niyang si Yojun ang ginawang scapegoat, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kailangan nitong akuin ang kasalanan. Pagkatapos, pumunta sina Ahra at Jinjung sa bahay ni Yojun at sinira ang pinto. Matalinong napansin ni Jinjung na may bahagi sa kisame na tinakpan ng papel. Nang punitin niya ito, bumagsak ang napakaraming pera mula sa loob. Agad na pinuntahan ni Jinjung si Yojun at ipinakita ang litrato ng perang natagpuan. Biglang nataranta si Yojun at sinabihan si Jinjung na huwag galawin ang pera. Ngunit hindi siya pinansin. Tinawagan ni Jinjung si Cho Chun-ki at inutusan itong sunugin ang pera. Kung hindi magsasabi si Yojun kung para kanino niya inaako ang kasalanan, susunugin ni Jinjung ang lahat ng pera. Dahil sa pagbabanta, napilitan si Yojun na magsabi ng totoo. Noong araw na iyon, nang pumunta siya sa bahay ni Ye Yang para maghatid ng gamit, aksidente niyang nakita ang pagpatay kay Ye Yang. Sa sobrang takot,
Iniwan niya ang dala at tumakas. Pagdating niya sa bahay, tatawag na sana siya sa pulis. Ngunit kumatok si Secretary Tai. Ibinigay nito ang telepono sa kanya. Sa kabilang linya ay boses ng isang lalaki. Inalok siya nitong akuin ang kasalanan kapalit ng malaking halaga ng pera at nangakong tutulungan siyang makalaya agad. Dahil dito, bumalik si Yeojun sa bahay ni Yeyang upang palabasing siya ang salarin. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya alam kung sino ang tumawag sa kanya. Umalis si Jinjung sa detention center. Matapos marinig ito, agad namang ipinaalam ng mga tauhan ni Representative Seo ang pangyayari sa kanya. Nagalit si Seo at ilang beses sinampal si Jihan. Kinamumuhian ni Seo ang kanyang anak na laging nagdudulot ng problema. Kinagabihan, pumunta si Jinjung sa bahay ni Chief Park upang ibalik ang 3 megapixel. Alam ni Jinjung na hindi niya ito kayang buksan, kaya nais niyang makipagtulungan kay Chief Park. Pagkatapos magsalita, naglabas siya ng game card na may temang Justice Warriors. Doon niya ipinahiwatig na matagal na niyang alam na si Chief Park ang piskal na nakita niya sa libing ng kanyang ama. Noong bata pa siya, hinangaan niya si Chief Park at pinangarap ding maging piskal. Nang mabanggit ni Jinjung ang alaalang ito, ngumiti si Chief Park nang may kasiyahan. Kasabay nito, binanggit din ni Jinjung ang alitan sa pagitan ni Chief Park at ni Representative Seo at umasa siyang ibabahagi nito ang nalalaman. Kumuha si Chief Park ng alak at binuhusan si Jinjung, saka sinimulang ikwento ang nakaraan. Noon, isa rin siyang masigasig na piskal. Sa isang kaso, malinaw na ginawang scapegoat ang kliyente ni Representative Seo. Napansin ito ni Chief Park, ngunit wala siyang sapat na ebidensya, kaya lihim niyang inimbestigahan ang kumpanya ni Seo at natuklasan ng maraming irregularidad. Ginagamit ni Seo ang batas upang baliktarin ang katotohanan, ginagawang puti ang itim. Maraming makapangyarihang tao sa Korea ang gustong makipag-ugnayan kay Seo. Umaasang matutulungan sila nito balang araw. Matapos makakalap ng ebidensya laban kay Seo, agad itong ibinigay ni Chief Park kay Jangwon. Ngunit nag-alinlangan si Jangwon dahil alam niyang hindi niya kayang kalabanin si Seo. Ngunit matigas si Chief Park. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya. Napilitan si Jangwon na babalaan siya na kung kikilos siya ng padalos-dalos, ililipat siya sa Civil Service Office. Alam ni Chief Park na masisira ang kanyang kinabukasan, pero hindi siya umatras. Bago siya mailipat, determinado siyang hulihin si Representative Seo. Si Taiho lamang ang taong pinagkakatiwalaan niya noon. Isang araw, aksidenteng narinig ni Taiho ang tawag kay Chief Park mula sa ama ni Jinjung. Mukhang may matibay itong ebidensya. Agad na pinuntahan ni Chief Park ang ama ni Jinjung, ngunit nahuli na siya na aksidente na ito. Akala ni Chief Park ay nawala na ang ebidensya. Ngunit bago mamatay si Jangwon, naibalik pa niya ito kay Chief Park. Habang nag-uusap sina Chief Park at Jinjung, biglang tumunog ang doorbell. Ang dumating ay si Representative Seo. Kalmado niyang binati ang dalawa, saka hiniling kay Jinjung na ibalik ang 3 megapixel. Nang tumanggi si Jinjung, binalaan siya ni Seo na mag-ingat sa kaligtasan ng kanyang ina. Agad itong naunawaan ni Jinjung. Target na ng banta ang kanyang ina, kaya dali-dali siyang pumunta sa maliit na tindahan nito. Sa sandaling iyon, muntik na itong masagasaan ng isang malaking truck. Naalala ni Jinjung ang pagkamatay ng kanyang ama noon. Alam niyang isa itong babala mula kay Representative Seo. Ngunit hindi siya natakot, lalo pa siyang nagkaroon ng determinasyon. Ipapakita niya kay Seo na mali ang taong ginulo nito. Pagpasok ni Do-won sa law firm, ipinamalas niya ang kanyang kakayahan sa bawat pulong, bagay na ikinainis ni Jihan. Isang araw matapos ang trabaho, nagkita sila sa parking garage. Hindi lang ininsulto ni Jihan ang pamilya ni Do-won, sinaktan pa niya ito. Sa sandaling iyon, dumating si Jinjung at pinigilan si Jihan, saka iniligtas si Do-won. Pagkatapos, hiniling ni Jinjung kay Do-won na ibigay ang dashcam memory card. Hindi inaasahan, pumayag si Do-won dahil may mga taong lumampas na sa kanyang hangganan. Binalikan ni Jinjung ang video at napansin ang isang spinning top na laruan. Sinuri niya ang autopsy report ni Yeyang. Maraming beses itong tinamaan sa ulo gamit ang isang matulis na bagay. Posibleng iyon ang spinning top dahil nasa daliri ang laruan. Kung ginamit iyon sa pagpatay, siguradong nasugatan din ang kamay ng salarin. Isinama ni Jinjung sina Namdo at Yoonji upang suriin ang mga ospital malapit sa bahay ni Yeyang. Inimbestigahan nila ang mga pasyenteng na-admit noong gabing iyon at natagpuan nila ang bakas ni Jihan. Agad na naghain si Jinjung ng aplikasyon para sa arrest warrant laban kay Jihan, ngunit hinarang siya ng mga tauhan ni Representative Seo. Gayunpaman, hindi maaaring maging kampante si Seo dahil nariyan pa si Taiho sa likuran. Sa wakas, pumayag si Taiho na tulungan si Chief Park. Sinamantala nila ang pagkakataon upang mapapirma ang bagong district prosecutor sa warrant. Ngunit hindi pa rin nabubuksan ang 3 megapixel, kaya naghintay muna si Chief Park ng tamang oras. Samantala, tila may iba pang plano si Taiho. May mas mabigat siyang alas kaysa sa 3 megapixel. Nang mailabas ang arrest warrant, agad na inaresto ni Jinjung at Ahra si Jihan at dinala sa opisina ng piskal. Ngunit kampante si Jihan na ililigtas siya ni Representative Seo, kaya tumanggi siyang magsalita. Balak ni Jinjung na arestuhin din si Seo, kaya sinubukan niyang buksan ang 3 megapixel. Matapos mabigat
bigong 2 beses, naalala niya ang isang alaala noong bata pa siya. Noon, lihim na binilhan siya ng kanyang ama ng matagal na niyang gustong motorsiklo at nais nitong maalala ni Jinjong ang espesyal na araw na yon. Sinubukan niyang ilagay ang petsa ng pagbili at gumana ito. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Chief Park. Nagkatinginan silang dalawa. Lumabas sa video ang eksena ng pagpatay ni Representative Seo, isang recording na ginawa ng ama ni Jinjong. Biglang inagaw ni Chief Park ang 3 megapixel at hiniling kay Jinjong na umatras sa kaso dahil napakadelikado ng kalabanin si Seo. Ayaw niya may mangyaring masama kay Jinjong, ngunit hindi natatakot si Jinjong kahit sa kamatayan. Binalaan niya si Chief Park na wag na itong uulitin, kung hindi, siya mismo ang haharap dito. Dahil sa katigasan ng ulo ni Jinjong, napilitan si Chief Park na humanap ng ibang paraan upang pigilan siya. Araw na yon ay kaarawan ng ina ni Jinjong. Sinabihan ni Chief Park si Jinjong na umuwi na sa kanyang ina. Ngunit pagkalis ni Jinjong, agad niyang tinawagan si Representative Seo at sinabing nasa kanya ang 3 megapixel. Hiniling ni Chief Park na pumunta si Seo upang kunin ito. Hindi nagtagal, dumating nga si Representative Seo sa harap niya. Samantala, habang ipinagdiriwang ni Jinjong ang kaarawan ng kanyang ina sa ospital, nakatanggap siya ng tawag mula sa pulis. Agad siyang bumalik sa Civil Service Office, ngunit pagdating niya roon, nadatnan na niya itong napapalibutan ng pulis. Sa ilalim ng puting tela ay ang bangkay ni Chief Park. Pinatay ni Representative Seo. Sa labas, nasaksihan ni Do-won ang buong pangyayari. Ngunit nang mapansin siya ni Seo, natakot siya. Habang nililinis ng mga tauhan ang lugar, nakita ni Do-won ang isang litrato ng pamilya sa bulsa ni Chief Park at lalo siyang nalito at nabagabag. Nang makarating si Jinjong, bangkay na lamang ni Chief Park ang kanyang naabutan. Dahil wala itong kamag-anak, sina Jinjong at Ahra ang nag-asikaso ng kanyang libing. Pagkatapos, pumunta sila sa bahay ni Chief Park upang ayusin ang kanyang mga naiwan. Doon natuklasan ni Jinjong na lihim na pinalitan ni Chief Park ang 3 megapixel. Doon niya naunawaan ang lahat. Sinasadya pala nitong harapin mag-isa si Representative Seo upang maprotektahan siya. Naalala ni Jinjong ang pagkakataong nasaksak siya ni Secretary Tai at dinala siya ni Chief Park sa bahay nito para gamutin. Kung hindi dahil sa dugo na ibinigay ni Chief Park, malamang ay hindi siya nabuhay. Nangako noon si Jinjong na ililigtas niya ang buhay ni Chief Park sa susunod, ngunit hindi na niya ito natupad. Sa galit at sakit, sinuntok niya ang salamin sa banyo. Sa araw ng libing, walang kahihiyang dumating si Representative Seo upang makiramay. Ayaw ni Jinjong na magkaroon ng gulo, kaya pinayagan niya itong mag-alay ng insenso. Pagkaalis ni Seo, hinabol siya ni Jinjong at diretsahang sinabi na alam niyang nasa kanya ang 3 megapixel. Kaya nitong gawin ang lahat ng iyon dahil hawak nito ang ebidensya. Ngunit binalaan ni Jinjong si Seo bago pa siya makaganti. Siguraduhin muna nitong mabuhay ng maayos dahil siya mismo ang papatay dito. Pagkatapos ng libing, bumalik si Jinjong sa pinangyarihan ng krimen at napansin niyang nawawala ang isang estatwa sa mesa. Agad siyang tumawag. Hindi nagtagal, may isang misteryosong tao na nagdala sa kanya ng estatwang may bahid ng dugo. Ito pala ang ginamit ni Seo upang patayin si Chief Park. Nakuhaan ni Do-won ang eksenang nakuha ni Jinjong ang ebidensya at agad niya itong ipinaalam kay Representative Seo. Lumalabas na may lihim na tumutulong kay Jinjong. Ipinadala ni Jinjong ang estatwa para sa pagsusuri at napatunayang ang dugo rito ay kay Chief Park. Mayroon din itong maraming fingerprint ni Representative Seo. Plano ni Jinjong na gamitin ito bilang ebidensya upang ipaaresto si Seo. Ngunit alam niyang ilang araw nang hindi nagpapakita si Seo sa kumpanya. Upang malaman ang kinaroroonan nito, sinaktan ni Jinjong si Jihan. Dahil dito, nabigyan siya ng disciplinary action mula sa opisina ng piskal. Hindi nakatulong ang kanyang pagiging padalos-dalos. Sa gitna ng sitwasyon, nagpasya siyang puntahan si Taiho. Baka may hawak pa itong ibang ebidensya laban kay Seo. Sa wakas, napilit ni Jinjong si Taiho na magsalita. Ibinunyag nito na malakas ang kapit ni Seo sa mga mayayaman at makapangyarihan dahil may paraan itong protektahan ang sarili. Noon pa man, tinutulungan na ni Seo ang mga makapangyarihan sa kanilang mga problema. Kapalit nito, isinusulat niya ang kanilang mga kahinaan sa isang notebook at ginagamit iyon upang kontrolin sila. Sa paglipas ng panahon, parami ang napasa ilalim sa kanya. May lihim siyang library kung saan nakatago ang lahat ng file. Ngunit hindi alam ni Taiho kung nasaan ito. Marahil ay sa pinakamalalapit lang niya ito ibinabahagi. Habang sinusubukan ni Jinjong na hanapin ang lokasyon ng library, bigla siyang kinontak ni Representative Seo. Hiniling nito na ibigay ni Jinjong ang estatwa para pilitin siya. Ginamit din ni Representative Seo ang kanyang kapangyarihan upang ipaaresto ang mga kasama ni Jinjong. Ngunit hindi madaling matakot si Jinjong. Kahit makulong pa ang kanyang mga kaibigan, hindi siya yuyuko kay Seo. Sa malas, habang papalabas si Jinjong sa parking garage, inatake siya ni Jihan. Nakuha ni Jihan ang estatwa at ikinulong si Jinjong sa isang abandonadong bodega. Pagsapit ng gabi, natapos ni Chunki at Ahra ang interogasyon. Walang sapat na ebidensya ang opisina ng piskal upang kasuhan sina Yoonji at Namdo, kaya pinalaya rin sila. Napansin ni Chunki na nawalan ng kontak si Jinjong. Mabuti na lang, lihim na nakakonek si Yoonji kay Jinjong sa pamamagitan ng isang dating app, kaya natunto nila ang lokasyon nito.
Agad silang nagpunta upang iligtas si Jinjung. Sa oras na iyon, walang awang binubugbog ni Jihan si Jinjung at itinapon pa ang estatwa sa apoy upang masunog. Hindi nagtagal, dumating sina Ahra at ang iba pa. Nang makita ni Ahra ang kalagayan ni Jinjung, hindi na niya inisip ang anumang utos. Direkta siyang sumugod at marahas na iniligtas si Jinjung. Matapos mailigtas, muling sumiklab ang determinasyon ni Jinjung. Hinabol niya si Jihan gamit ang sasakyan. Matapos ang isang matinding habulan, hinila niya si Jihan palabas ng kotse at binugbog hanggang mawala ng malay. Pagkagising ni Jihan, nasa ospital na siya. Sinabi ni Jinjung na isang linggo siyang nakoma. Matagal nang naaresto si Representative Seo. Ngunit ang mahalaga, itinuro nito si Jihan bilang may sala sa lahat. Nang ipakita ni Jinjung ang iba't ibang ebidensya, agad itong pinaniwalaan ni Jihan. Ayaw niyang maging sakripisyo ng sariling ama, kaya nakiusap siya kay Jinjung na patawarin siya sa pagkakataong iyon. Ito ang hinihintay ni Jinjung. Ginamit niya ang kalayaan ni Jihan kapalit ng lokasyon ng lihim na library. Pagkakuha ng address, agad na binuwag ni Jinjung ang 4 na pader ng silid at doon nalaman na isa lamang itong pansamantalang imbakan. Nagpaalam si Jinjung sa nagulat na si Jihan at agad nagtungo sa library. Nang makita ng tagabantay ang pagdating niya, agad nitong ipinaalam kay Representative Seo. Kumuha si Seo ng baril at ibinigay ito kay Do-won na inutusan niyang patayin si Jinjung. Hindi nagtagal, pareho silang dumating sa library. Hinugot ni Do-won ang baril, ngunit hindi kay Jinjung itinutok, kundi kay Seo. Lumabas na kakampi pala siya ni Jinjung at siya rin ang lihim na nagbigay ng estatwa. Nagulat si Seo, ngunit agad ding kumalma. Matagal na pala niyang pinaghihinalaan si Do-won at napatunayan lang nito ang kanyang hinala. Lumapit si Seo kay Do-won at pinilit itong pumutok. Ngunit nang kalabitin ni Do-won ang gatilyo, nalaman niyang walang bala ang baril. Agad siyang kinontrol ng mga tauhan ni Seo. Nahulog sa kamay ni Seo sina Do-won at Jinjung. Nang magising si Jinjung, narinig niya ang tunog ng tumutulong tubig. Nakatali pala sila sa ilalim ng isang swimming pool habang unti-unting pinupuno ito ng tubig. Habang tumataas ang level ng tubig, desperado silang nagpakawala sa mga tali. Sa huling sandali bago sila malunod, nagtagumpay silang makawala. Umakyat sila at pinatumba ang mga tauhan. Pagbalik ni Jinjung kay Ahra, inilabas niya ang gusot na dokumento mula sa kanyang bulsa. Bahagi ito ng impormasyong nakuha niya sa lihim na library ni Seo. Umaasa si Jinjung na mas bibilis na ang aksyon ng prosekusyon. Kailangan nilang maaresto si Representative Seo bago pa ito makakilos. Ngunit sa malas, nahuli sila ng isang hakbang. Pagdating nila, wala na ang laman ng library, nalinis na ito. Ngunit may isa pang paraan si Jinjung. Binuksan niya ang tracking software ng magkasintahan at ang lokasyong lumabas ay kung saan dinadala ni Representative Seo ang mga dokumento. Lumabas na palihim na isinama ni Jinjung si Namdo sa loob ng kahon ng mga dokumento. Gagamitin ni Namdo ang sarili niyang lokasyon upang matuntun siya ni Jinjung. Dumating na ang truck sa bagong taguan. Habang ibinababa ang mga kargamento, nadiskubre ng mga tauhan si Namdo. Ngunit sakto ring dumating si Jinjung at mabilis niyang napabagsak ang mga ito. Batay sa mga dokumentong nakuha mula sa sasakyan, agad na naghain si Jinjung ng emergency arrest warrant laban kay Representative Seo. Sa araw ng paglilitis, sina Jinjung at Ahra ang mga piskal na nagsampa ng kaso laban kay Seo. Sa kabilang banda, hindi kumuha ng abogado si Representative Seo. Sa halip, siya mismo ang nagdepensa sa sarili. Muli niyang ipinakita ang kanyang husay sa pagsasalita at itinanggi ang lahat ng sinabi ni Nataiho at Secretary Tai. Nang tumestigo si Jinjung, paulit-ulit siyang hinarang ng kampo ni Seo. Wala na siyang pagpipilian kundi ilabas ang kanyang huling alas. Humiling siya na ipatawag ang pinakamahalagang saksi sa korte. Pagbukas ng pinto, si Do-won ang unang pumasok. Mumisi ang kampo ni Seo, iniisip na wala itong maibibigay. Ngunit biglang may isa pang lumitaw sa likod niya, si Chief Park, na akala ng lahat ay patay na. Nagulat ang lahat, lalo na si Seo. Kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang mukha. Lumabas na noong araw na inatake si Chief Park. Naroon si Do-won at nasaksihan ng lahat. Natuklasan niyang buhay pa si Chief Park. Ngunit nanahimik siya. Pag-alis ng mga tauhan, agad niyang ipinaalam ito kay Jinjung. At sabay nilang dinala si Chief Park sa ospital. Tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam ng lihim na ito. Kaya si Chief Park ang naging pinakamahalagang saksi. Sa kanyang testimonya, direkta niyang inakusahan si Representative Seo na tangkang patayin siya. Pagkatapos, inilabas ni Jinjung ang estatwa, ang mismong ginamit na sandata. Iniulat niya sa korte na may direktang ebidensya laban kay Seo. Muli, sinubukan ni Seo na gamitin ang mga butas sa batas. Naghain ng mosyon at iba pang hakbang upang pahabain ang kaso. Ngunit agad itong binara ni Jinjung. Tahasan niyang sinabi na si Seo ay isang taong gumagamit lamang ng panlilinlang at kasamaan. Hiniling niya sa hukom na huwag payagan ang mga taktika ni Seo at agad na maglabas ng hatol. Iginiit niya na nararapat lamang na hatulan si Seo ng kamatayan. Matapos ang deliberasyon, naglabas ng desisyon ang hukuman. Hinatulan si Representative Seo ng parusang kamatayan. Si Jihan naman ay hindi rin nakaligtas sa kaparusahan ng batas. Sa huli, si Seo ay haharap sa habang buhay na pagkakakulong. Pagkatapos ng lahat, nagpa siya si Chief Park na magbitiw sa tungkulin. Nang ihatid siya ni Jinjung, pinaalalahanan siya ni Chief Park tungkol sa lihim na library ni Seo. Maaaring may impormasyon doon tungkol sa kanyang
kanyang ama. Matagal nang pinagdudahan ni Chief Park na pinatay ang ama ni Jinjung at pakiramdam niya ay may kinalaman siya rito. Ngunit ngumiti lamang si Jinjung at pinanatag siya. Iginiit niyang aksidente lamang ang nangyari sa kanyang ama. Ngunit iba ang katotohanan. Kalaunan, natagpuan ni Jinjung ang file ng kanyang ama at doon niya nalaman na si Representative Seo ang may kagagawan ng aksidente. Gayunpaman, upang mabigyan ng kapayapaan si Chief Park, pinili niyang itago ang katotohanan. Kinabukasan, bumisita si Jinjung sa puntod ng kanyang ama. Dala ang paborito nitong kahoy na espada. Nakaukit dito ang mga salitang, "Hindi kailanman mananaig ang kasamaan laban sa katarungan." Ito ang paboritong kasabihan ng kanyang ama at naging panuntunan na rin ni Jinjung sa buhay. Pagkalipas ng isang buwan, nagkaroon ng malawakang pagbabago sa opisina ng piskal. Na-promote si Ahra bilang Chief of Staff. Si Jinjung naman ay muling inilipat sa Civil Service Office. Pagdating niya roon, natuklasan niyang lihim na bumalik si Chief Park. Iniabot ni Chief Park ang isang dokumento, isang kaso ng mataas na antas ng korupsyon. Alam ni Chief Park ang ugali ni Jinjung, hindi ito titigil hanggat hindi natatapos ang laban. Kaya inilagay siya sa Civil Service Office upang mas malaya niyang maipakita ang kanyang galing sa investigasyon. Naintindihan ni Jinjung ang kanyang layunin. Panatag siyang manatili roon dahil alam niyang mananatili siyang isang baliw na piskal, isang taong hinding-hindi susunod sa karaniwang landas. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.